Mabuhay Pilipinas! Ito po ang Play Try TV at ako po ay si Kinito Henson. Dalawa po ang panauhin natin sa episode na to and we are going to have a slam bang action-packed program. Unang-una, ang ating double champion of the world, WBA and IBF Super Bantamweight titleist. Walang iba kundi si Marlon the Nightmare Tapales. Kasama po natin ngayon. Yes! Marlon, kumusta? Kumusta? Good evening po, sir. Mabuti lang po. Okay, at ang kanyang kasama, ang trainer niya. Si Ernel Fontanilla, matagal na natin magkakilala and a very dear friend. Ernel, kumusta? Kumusta dyan? Yes, mabuti. Maganda kayo po sa inyong lahat dyan sa nanonood ng ano. Okay, maraming salamat at bago tayo magpatuloy. Kayo pong mga nanonood, don't forget to like, share, subscribe sa ating Play Try TV. Okay, Marlon at saka si Ernel, kararating lang nyo galing US and ngayon nasa Baguio na kayo. Kailan kayo dumating at bakit Baguio ang napili nyo to be your training camp? Okay, kararating lang namin nung kailan isang araw. May jet lag pa. So, yun nga, napili namin dito kasi mas, I think, first thing first, yung time difference ng Japan and andito. At saka dito kami sa Baguio kasi yun, pinili namin dito mas mataas siya at saka mahirap dito I think mas maganda dito. Okay, Marlon, kumusta naman ang tanawin dyan sa Baguio? Okay naman ang klima, okay naman ang mga nakikita nyo dyan. Kararating lang nyo sa Baguio. Kailan nga kayo dumating? Kahapon lamang o 2 days ago? Kahapon. Nung 8. Yeah. Nung 8. The 8th. Okay, the 8th. So, Wednesday, kahapon lang yan. So, kararating lang yan. So, from the airport, dumiretso na yun sa Baguio. Opo, diretso na agad kami dito. Okay. Marlon, dati ba nakapag-training ka na sa Baguio? At ba't Baguio nga ang napili ninyo? Gawa nga sa klima at saka mas palapit naman from the Philippines to Japan compared to kung magagaling kayo sa US. Marlon? Opo, naka-training naman po ako dito dati. Nung ginawa ni Pacquiao, nakasali ako. Tsaka, maganda dito kasi high altitude, di ba? Tsaka malamig. Tsaka yung time difference, yung malaki ng factor. Yun ang malaking bagay. Opo, okay. Malaking bagay. Yung training camp nyo dyan, Ernel, sino-sino ang mga kasama nyo? Sinong sparmate ang napili ninyo? At may balita ako na medyo matindi-tindi yung sparmate na nakuha ninyo. Sino ang mga personnel sa inyong training team? Strength and conditioning coach, meron ba kayong nutritionist, Ernel? May mga sa una yung conditioning coach natin, susunod na po yun. I think by next week probably nandito na yun siguro from US. Siya ba si Larry Wade? Baka si Larry Wade or yung isa sa mga team niya. Okay. And sa mga sparring mate natin, so nandito yung mga, sino yung una, may kasama namin si Carjon, Carcosia, tsaka sino yun? Si Hernan Gomez. Hernan Gomez, po. Tsaka may isa pa yung taga Ilorde, nilala. Nakalimutan ko yung pangalan. Okay. Tatlong sparring mate dyan, ha? Tatlo. Then by next week, may mga darating tayong I think si Astrolabio by next week kasi medyo may nais pa si Coach Nuno. I think may laban pa sila. Opo. So, medyo matitindi yung mga sparmate na makakalaban mo, ha? In preparation. Okay, sabihin ulit natin, no? December 26, ang laban mo, Marlon Tapales kontra Naoya Inoue sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. At ito, isang very historic na laban kasi ang paglalabanan ninyo, undisputed Super Bantamweight Championship. Marlon, sa buong history ng Philippine boxing, wala pa tayong undisputed world champion. Si Senator Manny Pacquiao,
nakakuha ng 8 World Championship in 8 different divisions, but never yung undisputed version. Ito, meron kang pagkakataon to make history for Philippine boxing. Anong pakiramdam mo, Marlon Tapales, kontra kay Naoya Inoue? Of course, para sa akin po natutuwa. At saka minsan lang tong opportunity na to, kaya ginagawa po namin ang lahat para makuha namin itong laban na to. At opo, ayun nga po, malaking bagay din po para sa akin kasi isang history po yung gagawin namin. Yung preparation nyo sa US, bago kayo dumating dito sa Pinas, kumusta naman ang training nyo dun sa US at anong mga pinaghandaan ninyo? Ernel? Well, napakaganda yung ano namin doon. Nakapag-sparring na kami ng gusto doon. Saka talagang yun ang maganda doon kasi nakapokus talaga yung doon, yung training camp namin kasi so lahat sinasakripisyo, nasa malayo kami both sa pamilya namin. Talagang bumukod kami doon para makapag-concentrate talaga sa aming training. Last fight ni Marlon, lumaban siya kay Murujon, doon niya nakuha yung 2 championships at unification fight din yun. Abrilyo nangyari, split decision. Yung last fight naman ni Inoue was last July at tinalo niya si Stephen Fulton. Unification din yon, TKO in the 8th round. Marlon, yung laban mo kay Murujon, sabi ni Murujon gusto niya mag-rematch sa'yo. Tapos si Inoue naman, magandang pinakita niya. Bihirang lumaban si Inoue sa labas, outside of Japan. Ngayon, sa Japan gagawin itong laban. Ano naman ang feeling mo? Yung last fight ni Inoue, gaano ka handa, gaano ka galing si Inoue sa last fight? At yung laban mo naman kay Murujon, kung i-compare mo yung performance ninyong dalawa, Marlon? Of course, kasi maganda yung niya, kung i-compare ko yung laban namin niya sa last fight niya at saka last fight ko, sa tingin ko, may mga adjustment lang akong gagawin para sa sa laban. Kasi iba naman kasi yung Murujon at saka iba yung Inoue. Of course, may mga adjustment kaming dapat gawin. Yun, mamaya kakausapin natin si Marlon tungkol sa mga adjustment na yun. Ganon din si Ernel. Pero bago yan, pag-usapan natin itong mga record ninyong dalawa. Una-una si Inoue, wala pa siyang talo. 25-0 ang record niya, 22 knockouts. Binilang ko yung mga Pilipinong nakalaban niya. In total, 6 fights na ang nalabanan niya against Filipinos. 2 laban against Donaire. Ang record niya, 6-0, walang talo sa mga Pilipino nakalaban niya with 5 knockouts. Tinignan ko din ang record mo, Marlon. Yung mga nakalaban mong Hapon. Ang record mo, identical. Pare-pareho. 6-0 ang record mo against Japanese opponents. 5 knockouts. Kanya, pare-pareho ang record nyo. Yung mga kalaban ni Inoue kontra Pilipino at saka yung mga nakalaban mo kontra Hapon. Yung mga nakalaban mong Hapon, Marlon, iba ba ang style ng mga Hapon kumpara sa mga Meksikano o yung mga Amerikanong mga nakalaban mo na? Opo. Iba yung style, sir. Yung Hapon, Pilipino, tsaka yung Meksikano, Amerikano, iba-iba yung style eh. May mga mga style. Iba-iba yung style. Ano naman ang style na napuna mo na dinadala ng mga Hapon sa loob ng ring? Of course, yung nila, yung style nila na yung amateur nila kasi mataas yung yung footwork nila, tsaka mataas kasi yung experience nila sa amateur bago sila nag-pro. Okay, so yun ang kaibahan. Marlon, tinignan ko din ang record mo, no? Nakaka-13 na labang ka na sa labas ng Pinas. So, pwede mong sabihin na si Marlon Tapales ay isang road warrior. Sa 13 na fights na nilabanan mo, overseas or abroad, 12 ang pinanalo mo, isa lang ang talo mo. A majority decision in 12 rounds,
sa Sonora, Mexico kay David Sanchez noong 2013. Matagal-tagal na yon. Lahat ng mga laban mo, maliban doon, na ipanalo mo, including yung mga Hapon. You won 6 fights against Japanese. Pero si Inoue, sabi ko nga kanina, bihirang lumaban outside of Japan. 4 lang ang laban niya outside of Japan. Karamihan or halos lahat sa Japan. Ngayon, ang laban nyo against Inoue, sa Japan gagawin. Kinakatakutan mo ba na ang laban nasa backyard o home crowd, hometown ni Inoue? Para sa akin, tulad ng sinabi niyo po na lumalaban ako kahit saang bansa. Hindi naman po malaking factor sa akin kung kahit saan man yung laban. Ang importante lang ay sakto ako sa kondisyon at saka sakto yung preparation ko sa training. Kahit saan po pwede akong lumaban. Marlon, 4 na beses ka nang lumaban sa Japan. Nakalaban ka sa Kyoto, lumaban ka sa Osaka, at 2 beses lumaban ka sa Kanazawa sa Ishikawa. Or tama, Ishikawa, tama. Marlon, yung mga laban mo sa Japan na 4 na beses, meron ka bang naramdaman na pressure na parang sinasabi mo sa sarili na dapat hindi ito dumaan sa decision at dapat ma-knockout mo yung kalaban, kundi baka ma-hometown decision ka? Opo, bilang isang fighter, hindi naman po nawawala yung pressure. Meron talaga yung pressure kasi yun din yung nagbibigay ng excited. Pero of course, bilang isang boksingero din, dapat kaya mong kontrolin yung pressure. Tsaka, opo, na darating po sa isip natin na dapat hindi po darating ng round kasi yun nga, nasa lugar nila yung laban, tsaka pwede tayong matalo kung darating sa decision. Yes. Okay, sa Ernel, pag-usapan naman natin ngayon yung mga physical attributes ng ni Marlon at saka si Inoue. 30 years old si Inoue, 31 years old si Marlon, 5'5" si Inoue, 5'4" si Marlon. Ang wingspan ni Inoue is 67.5 inches reach. Si Marlon naman 6'5". Malaking diferensya ang kanilang fighting style. Kaliwete si Marlon, marunong din mag-switch hit. At si Inoue naman, right-hander. Ano naman ang evaluation mo, Ernel, sa mga nasabi natin in comparison between Marlon at saka si Inoue? Well, I think it doesn't matter kung ano yung kasi talagang ang lahat ng yun talagang pinag-aaralan natin, talagang umano tayo ng mga sparring mate na at least as close dun sa na yung style ni Naoya talaga. So I think hindi man yun, lalo na sa age, hindi siguro, wala namang problema doon. So, sa advantage naman sa tangkad or talagang I think napag-aaralan yun, napag-aaralan talaga namin yung kapag kami ng mga sparring mate na mas matangkad, mas mabilis. So, yun lang talagang pinag-aanda natin ng laban na to kasi talagang hindi madali yung kalaban natin. Tama, sinabi mo, hindi madali nakalaban si Inoue. Ano naman ang expectation mo sa laban na idadala ni Inoue sa loob ng ring? Aggressive ba siya? Sa tingin mo, si Marlon dapat mag-counter o si Marlon ba mag-initiate ng exchanges? Ano sa tingin mo ang dapat yung tema ng laro na may advantage si Marlon? Well, talagang i-ikotin natin, kailangan marami tayong tools na gagamitin dito kasi iba ang Inoue. Inoue is all-around fighter, so mabilis, may siya. So, ang atin. So, talagang nagano talaga tayo, talagang pinag-aaralan talaga natin ang gusto na talagang kung saan pwede natin. So, may mga tools na tayo na dapat gagamitin para doon sa style niya. Marlon, yung power ni Inoue, marami nagsasabi, ibang klase. Kanya nga tawag sa kanya, The Monster.
Ano naman ang feeling mo? Anong dapat mong gawin para ma-neutralize yung lakas ni Inoue at maibibigay mo din yung lakas mo sa kanya? Well, para sa akin po, yung lakas ni Inoue talagang yeah po. Of course kasi yung lakas kasi namumula kasi talaga yan sa timing, tsaka tama yung deliver. So, kung tatamaan ka talaga ng clean shot, so malakas talaga yun. So, pwede kang matumba. So, I think naman sa pagiging training or sa sparring, pwede ko namang ma-manage yun. At saka, yeah, yung mga sparring ko ay malalaki. Kaya, malalakas din sila. So, kaya ko sigurong tanggapin yung lakas. Marlon, sobrang aggressive si Naoya Inoue at palaging umaatake, maraming suntok. Anong gagawin mo bilang depensa na i-control yung pag-aatake ni Inoue sa'yo? Ang gagawin ko po ay siguro sa aming training may mga ginagawa kami kung anong dapat naming gawin para mahinto yung pag-aatake niya, ganun. Uh-huh. Sa mga tuwid, Marlon, sikreto yon. Hindi mo muna sasabihin kung anong gagawin mo. Erdel, ano? Yes, sir. Isisikreto natin. Pero siguro kailangan yung footwork. Kailangan ma-anticipate din yung galaw ni Inoue. Kung papasok siya ng direkta, dapat iiwas-iwas tayo tapos kakaunterin natin. Yung bang isa sa mga plano natin? Well, opo, isa din po 'yan sa mga tinitingnan natin na pwede nating ma-neutralize yung lakas at power niya at saka yung pagbato ng maraming suntok. Okay, yung mga ginawa ni Senator Manny Pacquiao sa mga laban niya kontra mga big punchers like Antonio Margarito, like Marco Antonio Barrera, Eric Morales, lahat yung mga malalakas na puncher. Pinapanood mo ba yung mga laban ni Senator Manny at meron ka bang napupulot na leksyon o yung mga nagawa ni Senator Manny na pwede mong gamitin kontra kay Inoue? Meron po. Unang-una, yung footwork niya. Uh-huh. Yun po yung tinitingnan ko at saka ginagawa ko po na parang pinipilit ko po na makuha. Okay. Meron mga nakalaban, sabi nga natin kanina, ng mga Pilipino ni Inoue. Meron ko na bang nakausap sa kanila na itanong mo sa kanila, ano bang nangyari sa laban ninyo? Nakausap ba si Michael Dasmariñas o kaya si Nonito Donaire, yung mga nakalaban dati ni Inoue? Wala po akong nakausap. May nakasparring siya na nakausap ko po. Sino? Sino yun? Pilipino? Opo. Sino naman yun? At baka pwede mong masabi sa atin kung ano mga sinabi niya tungkol kay Inoue. Si Arthur Villanueva, senior na po sa akin kung anong... oo, si Arthur. Tama, oo. Ano mga nabanggit ni Arthur sa'yo na pwede nating gamitin bilang strategy kontra kay Inoue? Wala naman masyado, pero may binigay lang siya na kung anong dapat siguro kung ganun yung galaw niya, ganito yung galaw niya, may binigay lang siya na ganun. So dapat anticipated din nyo kung anong gagawin ni Inoue para ma-counter natin, ma-neutralize natin yung power niya at makapag-deliver ka. Erdel, yung delivery at yung timing na sinabi ni Mario na kailangan. Sa tingin mo, kailan siya magpipik? At saka, tama-tama lang ba ang training niya? So pagdating ng December 26, sobrang handang-handa na siya. At yung timbang niya, okay ba ang makukuha natin ng timbang? Super bantamweight ito, 122 pounds. Actually, talagang yung nga talagang pinoporsigi talaga natin tong laban na to. Yung nga tulad ng dati, balikan natin yung mga fight ng Marlon Hayes last fight na talagang iba yung Rodion, kakaiba yun sa mga nakikita nila, yun na nila. So talagang napag-aralan natin ng Houston at kailan maibigay natin ng tama. So ito na yung mga pagkakataon na talagang ibibigay namin ang lahat ng aming makakaya kasi
talagang ito na yung pinaka top fight talaga na talagang kaya dito binubuhos namin talaga lahat kung anong magagawa namin. Talagang gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Well, history in the making ito. History in the making, Ernel. At maraming nga nagsasabi, ang anticipation Marlon Tapales will shock the world. Pero bago natin pag-usapin kung anong possible outcome nitong laban. Marlon, itong division ninyo, Super Bantamweight Division, dyan din sumikat si Manny Pacquiao. Kasi sa unang-unang laban niya sa Amerika in 2001, ang nilabanan niya was the IBF Super Bantamweight Championship at naipanalo niya. So, ngayon at lalaban ka sa division ni Senator Manny noong 2001, anong pakiramdam mo na parang yung mga nangyari at saka yung mga ginawa ni Manny Pacquiao, ganon din ang ginagawa mo ngayon? Para sa akin naman po ay siguro nagkataon lang 'yan. Pero siyempre hindi ko nga naisip 'yan pero siyempre siguro nagkataon din, pero yeah, of course siguro diyan sumikat si Manny, hindi malayong mangyari na diyan din ako sisikat. Yes, yan ang magandang pakinggan. Following in the footsteps ni Manny Pacquiao, noong 2001, naging Super Bantamweight Champion siya for the IBF. Pero I ikaw, think yung sir, yung kasi di ba yung April yung sa San Antonio, parang isa din sa mga ni Manny Pacquiao yung lumaban siya na I think Barrera yun na napakalaga. Tama yun, kay Barrera din. Parang nasusundan mo, no, Marlon? Yung mga yapak ni Manny Pacquiao, parang nasusundan mo, kanya napakaganda to. Parang destiny ito para sa'yo, na ikaw ang mananalo ng undisputed. Nakuha mo na yung IBF Championship, yan din na nakuha ni Manny Pacquiao dati. Nakuha mo na din yung WBA. Ang hinahabol mo ngayon, WBC at WBO para maging undisputed world champion ka sa Super Bantamweight. Biruin mo, Marlon, baka 4 ang koronang mahahawakan mo pagkatapos mong talunin si Naoya Inoue. Gaano kahalaga ito bilang isang boksingero na parang history is coming para sa'yo? Yeah, para sa akin naman po, marami po akong lalong-lalo na po sa yung history na na gagawin po. Talaga pong ginagawa ko po lahat ng aking makakaya para po sa yung sinasabi na history. Kasi po of course, sino ba namang hindi gustong-gusto ko din po gumawa ng history ng pangalan ko bilang po Marlon Tapales. Kami excited. Kami lahat ng sambayan ng Pilipino nagdarasal para sa success mo. Pero si Inoue meron yatang binitawan na salita na sabi niya hanggang 5 rounds ka lang sa kanya. Ano naman ang masasabi mo dito sa prediction ni Inoue, Marlon? Well, pwede niyang siguro pwede niyang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Pero para sa amin naman, ginagawa namin lahat para manalo. Yun lang po. At saka pwede niyang sabihin yun kasi of course meron siyang lakas at saka magaling siya. Pero di natin alam baka yun din yung mga isang factor na pwede namin i-grab para matalo namin siya. Marlon, meron ka bang message kay Naoya Inoue ngayon? At meron akong nakitang video na parang meron kang hinuhukay. Ano bang gusto mong sabihin? At anong message ang gusto mong ibigay kay Naoya Inoue? Actually, sir, wala akong wala akong ginawang video na naghuhukay. Pero of course, ang message ko kay Naoya Inoue, of course, ako sa akin lang message ko sa kanya, of course, pupunta kami ng Japan para talagang manalo. Pupunta kami doon para kunin yung 2 belt at saka
pupunta kami doon na ready. Sa tingin mo ba, Marlon, mapapatulog mo si Inoue at hindi aabot ito ng round? Sa tingin ko po, kung hindi siya, ako. Kung hindi ako, siya. Okay, so either or. Yan ang mangyayari. Ernel, ikaw naman. Ano ang prediction mo dito sa laban? What can fans expect, Ernel? Well, I think naunahan lang kami ng sinasabi ni Naoya, pero ganun din tayo. Talagang ako gutom na gutom kami dito sa laban na to. Hindi rin namin ibibigay ito, kaya ito iuwi natin. Talagang uwi kami talagang gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Ang ginagawa natin talaga, hindi kami nagsasaya ng oras dito, kaya talagang hindi kami nagsasayang, talagang laban talaga to, Palaban. Yes, Ernel, sabi ni Inoue 5 rounds lang si Marlon. Ikaw naman, ano masasabi mo? Ilang rounds lang si Inoue kay Marlon? Kasi I think narinig niya yung sinasabi ko kaya okay lang. Yeah, so ayos lang, sige. But, either or nga, sir. Either or. Yun lang ang good luck. At least, sana, nasa walang problema siya. Sana mag-ensayo siya ng gusto kasi talagang nag-iensayo kami ng gusto para manalo dito sa laban na to. Hindi ka ba natatakot, Erdel, na baka ma-hometown decision tayo? Wala po kasi I don't think so kung aabot tayo dyan. At saka yung mga judges naman, palagay ko, mga neutral yan. Yeah. Yeah. Okay. So sabi mo, Ernel, pantay-pantay lang kung anong nasabi ni Inoue, ganun din ang sasabihin nyo. Naunahan lang tayo ni Inoue ng pagsabi. Pero sa tingin ko, ang pagkabasa ko sa mga sinasabi ni Marlon, kung sinasabi ni Inoue 5 rounds, tayo din sasabihin natin 5 rounds lang siya. Marlon, ganun ba yun? Of course, sir. Yan ang dadala tayo ng doon. Talagang gira yung pupuntahan namin doon. Yes, oo. Well, okay mga kaibigan, narinig na natin si Marlon Tapales, ang ating reigning WBA IBF Super Bantamweight Champion, at ang kanyang trainer na si Erdel Fontanilla. Abangan po natin, December 26, yan po ang laban. Hindi lang po unification, undisputed championship ang paglalabanan nilang dalawa. Ariake Arena sa Tokyo, Japan. It will be Tapales versus Naoya, the Monster Inoue. Sana po manalo ang Pilipino because kailangan natin. Marlon, ikaw na lang yata ang nag-iisang Filipino World Champion. Si Dave Apolinario mukhang nag-give up na ang kanyang IBO Flyweight Championship para lumaban ng WBA. So, Marlon, final message mo sa mga fans na sumusuporta sa iyo, na nagdadasal para manalo ka against Inoue. Marlon. Ayun po, sa mga fans natin dyan sa boxing at saka lalong-lalo na po sa mga solid fans, supporters na nagdadasal sa atin, sa bawat laban natin. Maraming salamat po at sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Thank you po. Maraming salamat, Marlon. At Ernel, some final words sa mga sumusuporta sa inyong dalawa. Yes, people around watching your show, mark your calendar, December 26. This is a history fight, so hope you guys watch this fight kasi napaka interested na fight to, napakagandang laban to kasi talagang nag-iensayo kami ng gusto, talagang gagawin namin ang aming lahat na makakaya na mapanalo ang laban na to. Okay, maraming salamat Marlon, maraming salamat Ernel. Laban Pilipino, mananalo tayo December 26 against Naoya Inoue. Marlon Tapales will be the new undisputed World Super Bantamweight Champion. Maraming salamat sa iyo Marlon. Maraming salamat Ernel. Thank you. Ingat kayo dyan sa Baguio. Train hard and train well. Ang buong Pilipinas nasa likod mo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. Play Try TV. Salamat guys. Salamat. Okay, dyan po nagtatapos ang ating masayang kwentuhan. Marlon Tapales, already a double world champion,
nasa kanya yung WBA at IBF Super Bantamweight Championship, pero sa December 26 ang makakalaban niya, yung undefeated, yung monster na tinatawag na Naoya Inoue, na wala pang talo, 25-0 with 22 knockouts. Ang hawak-hawak po niya yung WBC and WBO Championship ng Super Bantamweight. Kanya po, kung sino po mananalo sa laban na yon, will become the undisputed world champion ng Super Bantamweight Division, 122 pounds ang limit. So, the winner will hold the WBA, the IBF, the WBC, and WBO championships. Kanya, very historic itong laban na ito at narinig na natin kay Marlon Tapales. Handang-handa sila. Certainly, they will try their best. And ang promise po ni Marlon, pagbalik niya sa Pinas, dala-dala niya, hindi lang po yung 2 belt niya, kundi 4 na World Championship belts ang ibabalik niya sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po for joining us again on Play It Right TV. And don't forget, like, share, subscribe sa amin. And this is Kinito Henson in behalf of Dayan Casillejo and Mika Besames. Maraming salamat po. Stay with us again for another episode of Play It Right TV all the time. Salamat po.